Kamusta po kayo mga ka-treasure hunter? Magbabalik na naman po tayo upang magbabahagi ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army nung sila po ay nagtago ng kayamanan sa kabundukan po ng Pilipinas. Nagbaon nga po ng mga kayamanan ang mga Hapon nung Second World War at ito po ay itinago sa halos lahat ng kabundukan sa Pilipinas. At ang atin pong pag-uusapan ngayong topic, mga ka-treasure hunter, ay ang tungkol po sa isang marka na common na inilalagay ng mga Japanese Imperial Army na ang ibig sabihin ay pintuan. Ang pintuan ng nakasaradong tunnel sa ilalim. Yan po ang ating pinaka-topic na pag-uusapan ngayon, mga ka-treasure hunter. Pero bago yan, tayo po muna ay magpapasalamat sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating channel. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag niyo pong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod kong i-upload. Pintuan nga po ang ating pag-uusapan na topic at ang mga ginagawa po ng mga Japanese Imperial Army na marker na pinaka-common nating matutuklasan at matatagpuan po sa mga treasure site na ating pinaghuhukayan. Samahan niyo po ako at atin pong ipapaliwanag sa inyo kung ano po ang pinaka-kahulugan ng mga markang nagsasabing pintuan. Ito po ang common na mga marker na kung saan madalas nating makikita sa ating pinaghuhukayang treasure sites o sa lugar po ng pinagbaunan ng mga kayamanan ng mga Japanese Imperial Army. Welcome Yamashita Treasure, Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Magbabalik na naman po tayo at magbabahagi tayo ng kaunting kaalaman tungkol po sa marka na nagsasabing nakasaradong pintuan. So, ito pong markang ito ay pinto ng sinarahan na tunnel. Saradong tunnel na lang. So, yung pong pinto ng saradong tunnel, yan po ang ating pinaka-topic ngayon na pag-uusapan. Bakit tunnel po ang ating pag-uusapan? Sapagkat ang tunnel po ay ginawa ng mga Japanese Imperial Army nung sila po ay nagtago ng kayamanan. Karamihan po ng kanilang pinagtataguan ay ang tunnel at ang tinatawag na cave. Yung cave ay sinarado nila at yung tunnel naman na ginawa nila ay sinarhan din nila yan. So yan pong dalawang yan ay most common sa kanilang pinagtataguan ng kayamanan. Pag tunnel, mga ka-treasure hunter, ay madalas itong ginagawa sa bundok. So kung mapapansin ninyo, bundok yung kadalasang pinaggagawa nila ng tunnel. So pag sinabing bundok ay medyo mataas yan. At karaniwang inuukit nila sa mga bato ang mga ganitong klaseng sign. Na kapag atin pong babaliktarin yan ay magiging parang letter D. So, letter D ang sign ng bundok na makikita natin. Yan po ay madalas nilang ginagawa sa mga tunnel. Bukod po sa mga letter C na makikita natin na kung saan nagsasabing tunnel, ang letter D ay nagsasabi din ng
bundok na kung saan may tunnel na nakasarado. Kaya kung mapapansin natin mga ka-treasure hunter, pag nakakita tayo ng bato ay mayroong pahaba na ganyan o tapos may gungguhit na ganyan, ay nagsasabi yan ng tunnel sa ilalim, sapagkat kung hahatiin natin yan at aalisin natin tong dugtong niya, yan po ay magsasabing bundok yan na kung saan ay napagbaunan nila ng treasure na gumawa sila ng tunnel doon po sa kailaliman ng bundok. Magiging bundok po kasi yan kapag in-rotate natin o i-draw natin na paganyan, or isang uri po ng bundok na kung saan nasa itaas at yung nasa itaas naman ay nasa ilalim. Yan po yung pinaka paanan at yung sa itaas ang tambak nilang lupa na yan na kung saan dito sila nagtunnel. So papasok sa bundok ang kanilang tunnel. So kung nakapahiga ang ating drawing na mayroong guhit dyan, ibig sabihin yan, pailalim, sa ilalim ay may tunnel na nakasarado. Kapag iguhit naman natin yan na paganyan, ay the same pa rin mga ka-3H, na mayroong parang letter D sa itaas at under pa rin. Ang ibig sabihin yan ay sa ilalim ay mayroong tunnel na sikreto sa bundok. So ang mga marker na letter D na ganito, kahit balibaliktarin mo ay parehas ang tinutukoy niya, bundok na kung saan sinarhan na tunnel. Itong makikita natin na parang umbok na yan ay sign ng bundok, at yung guhit na yan ay yan yung nakasarado dyan, na kinubiran nila yung tunnel or kuweba. Yan po, kahit baliktarin mo yan na kung saan ilagay mo sa bato or tapyasan mo yung bato, nalalagyan mo siya ng ganyan na sistema, ay parihas din ang magiging itsura niya. Kapag idinraw mo siya ng ganyan ay magiging parang bundok siya na kung saan natanilan mo siya dito sa ilalim. At kapag hinukayan mo dito ay siyempre nasa ilalim ng bundok na yan yung sikreto. So always ang mga ganitong sistema ay under pintuan ng tunnel na nakasarado. Yan po ang pinakakahulugan nito, at madalas po natin itong makikita at napakarami pong nagpapadala sa atin ng mga ganitong klaseng mga marka. So kapag nakakita tayo ng mga ganitong klaseng mga marka na kung saan nasa bato na may parang ganyan or letter D na mga ganyan, kahit na pabaliktad siya, ay ang ibig sabihin niyan ay pintuan ng nakasaradong tunnel. So pag sinabing pintuan, ang tinutukoy niyan ay treasure secret sa ilalim. So kapag tinutukoy kasi ay pinto, ay papunta yan doon sa kwarto or sa loob mismo ng kinaroroonan ng treasure. So pag sinabing pintuan yan, halimbawa nakaganyan, pailalim, at makapasok ka doon sa tunnel na pinaglagyan nila ng treasure, nandyan yung pinaka chamber nila, madadaanan mo yung mga chamber nila na kung saan mga boulders, at may mga guide kang makikita dyan na panay letter D din ang mga bato na makikita mo, maraming letter D. Ang ibig sabihin niyan ay pinto, at susundan mo lang yung mga arrowhead dyan na makikita na mga
nagtuturo na papasok sa ilalim ng bundok. So always kasi papasok talaga sa ilalim ng bundok ang kanilang ginawa. Marami pa silang mga system ng tunnel na ginawa sa ilalim at nagkasanga-sanga pa ang kanilang mga tunnel sa ilalim, tinatawag nilang complex. Sinabing complex tunnel, pag nandyan yung kalagitnaan ng treasure ay may tunnel sila dito sa side, may tunnel sila dito, minsan mayroon dito, mayroon nakaganyan, mga tunnel na kung saan iba't iba yung rules po ng tunneling system nila. Mayroon minsan water supply nila, air amplifier, mayroon pa sila yung breather. Yung air amplifier na yan, breather ng hangin na papasok po dito sa loob po ng kwarto sa ilalim po ng bundok. Minsan kasi dito sa ilalim ng bundok na yan ay mayroon silang kwarto dyan na kung saan may mga tunnel sila na entrance, tapos may exit sila dito, exit, may entrance sila dyan. Mayroon naman silang tinatawag na water supply, may mga water supply, at saka may breather sila ng hangin. Tsaka may sound amplifier pa sila sa tunnel na pag kailangan nilang madetect yung kalaban nila sa ilang kilometers ay naririnig nila yung tunog sa kanilang tinatawag na audio amplifier diyan sa tunnel nila. So napakagaling po ang complex tunnel ng mga Japanese Imperial Army. So hindi basta-basta ang mga yan, mga ka-TH. So ito nga po ang ating napag-usapang topic tungkol po dito sa parang letter D na yan na makikita natin sa mga kabundukan na mga marker na yan. At kapag nakita natin ito, ang ibig sabihin po ay nakasaradong saradong pintuan ng tunnel. So saradong pintuan ng tunnel yung mga ganyang sign, at madalas po natin yan makikita, at maging ako po ay nakatuklas ng mga ganitong klaseng marker. At sana ay klaro po sa atin ang ating naibahagi sa inyo ngayong topic, at nakapagbigay na naman sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga marka po ng mga ganito. Hanggang sa susunod, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel upang marami pa tayong maibahagi sa inyong mga kaalaman tungkol po sa mga sekreto ng mga Japanese Imperial Army. At kung mayroon po tayong kaunting pagkakamali ay paki-comments na lamang sa ibaba at idagdag ninyo ang inyong kaalaman upang makatulong din sa ating mga ka-treasure hunter. Maraming salamat po uli. Hanggang sa susunod.